Hello guys, what's up once again? This is Palaboy OFW. So for today's vlog mga idol, mayroon pong nag-message sa atin sa TikTok, isa pong kababayan sa Pilipinas. Hindi po dahil ito sa trabaho, dahil po mayroon siyang problema sa kanyang asawa na sa kasulukuyang andito sa Kuwait. Ang sabi, may kalaguyo yung kanyang asawang lalaki dito sa Kuwait, no? Mayroong jowa. Kumbaga, may anak sila sa Pilipinas, kasal sila. Tapos may kabit yung lalaki dito sa Kuwait. Naku po, delikado to. Ang sabi, disclaimer lang mga idol, magsasalita lang ako base sa aking nalalaman tungkol sa mga ganitong issue dito sa Kuwait, no, bilang isang OFW. At saka, itong issue na to is medyo sensitive, napaka-delikado at lahat ang makaka-relate dito, no. Lalo na yung mga naiwang pamilya sa Pilipinas. May matututunan tayo ditong lesson. Kaya makinig kayo mga lodi. Ito ang sabi ni Madam na nasa Pilipinas ngayon. Hi sir, tanong ko po, may asawa po ako andyan sa Kuwait. Kasal po at may mga anak kami. Ngayon po, may babae siya dyan sa Kuwait. Naku po, Indiana po yung babae niya dito, may asawa din sa India. Naku po, matindi si sir. First time ko na sa sa 13 taong ko dito sa Kuwait. First time ko nakarinig na kabayan na may lalaking kabayan na may jowang ibang lahi, lalo pat Indiana. And disclaimer lang, hindi naman sa na medyo para sa akin yung ganito, hindi lahat may iilan, hindi lahat na siyempre alam mo na sa hygiene, sa amoy, 'di ba? Masisikmura mo ba lalo tayong mga lalaki, 'di ba? Ay nako, amoy Pilipina yung gusto natin. Tapos si Sir amoy. Nako po, Rudy. Ano po ang dapat kong gawin? Hindi po i-hide niyo na lang po ang aking identity. Salamat po. Sabi ni Madam na nasa Pilipinas. So, Madam, unang-una, yung asawa mo na kasal kayo is talagang malaking problema yung kakaharapin niya kapag napatunayan mo yung sinasabi mo, di ba? Mayroon ditong bawal sa Kuwait na pinakabawal talaga and against religion and local policy or law na ang concubination, mga lodi. Tinuturo yan sa sa PIDOS bago tayo pumunta rito sa abroad or kahit saang bansa, lalo na dito sa Middle East. Ang concubination ay pagsasama ng magkasintahan sa isang kwarto o bahay na hindi kayo kasal. Kumbaga, illegal. Illegal yan, mga lodi. Pakikiapid. Yan. Ano pa? Mga paliwanag natin dito. Ito ay pinakabawal, no? Lalo na dito sa Kuwait. Dahil Muslim country to, dapat kasal kayo nagsasama. Immoral act to sa Muslim country. Kaya ikaw madam na nasa Pilipinas, alam mo yung rights mo. Ang payo ko lang sa'yo, pumunta ka sa DMW or OWA sa pinakamalapit na lugar nyo. Lahat ng ebidensya na nakuha mo, kailangan mo ipakita at patunayan. O hanggat maaari, kumuha ka ng abogado, magpa-advise ka sa abogado mo, tapos pupunta kayo ng DMW kasi plano ni madam na ipa-deport yung asawa Plano ni madam na ipa-deport yung asawa. So, pwede. Pesta, pumunta ka ng DMW, mag-a-advise yung DMW kung anong dapat gawin. Tapos yung DMW representative sa Pilipinas is kukontak dito sa Philippine Embassy dito sa Kuwait. Then, kukontakin yung tao. Then, kakausapin, ganyan. Dadaan yan sa legal procedures. Kailangan natin dumaan sa legal para hindi magka-problema. Yun lang yung maipapayo ko sa'yo. Kasi kaming mga OFW rito, lalo na mga vlogger, pwede nyo kami lapitan, pero hindi kami manghihimasok kasi hindi namin wala kaming jurisdiction sa mga ganyan. Dahil kailangan talaga ng mga legal counsel dyan, tapos mga representative para i-assist kayo mga lodi. Lalo ka na madam na biktima ng ng pangangaliwa ng iyong asawa. So pwede ka mag-file ng kaso na sa pinakamalala na yun, deportation Pero pag-usapan yung mabuti kasi kung papadeport mo rin tong asawa mo, syempre masasagasaan lahat ng plano nyo sa buhay, yung sustento niya, di ba? Kayo nang bahala doon, pag-usapan niya mabuti na dapat
na ganito ganyan. Pagkasundo kayo. Pero kung plano mong ipa-deport, nasa sayo na madam. Dumaan ka lang sa tamang proseso. Alright? So, sa lahat ng mga OFW dito, gumawa naman tayo ng tama. Pumunta tayo dito para sa pamilya, hindi yung para sa ibang pamilya. 'Di ba? Mali yan. Kung gusto nyo ng ganyan, kailangan huwag kayong mag-iwan ng ebidensya. Dahil joke lang. Mali yan, Lodi. Kung napapanood mo to ngayon, magbago ka na kasi delikado ka dyan. Alright? So, yun lang madam. Sana maging maayos kayo. Balita ko pa na hindi nagsusustento to si lalaki. Ewan ko lang. Si madam nang bahala sa lahat. Basta ang payo ko kay madam, pumunta siya sa DMW, kumonsulta siya doon at ikwento yung mga nangyari, pakita yung ebidensya para ma-confirm dito sa Kuwait Embassy na may ganitong case. Alright, yun lang po. Palaboy OFW here. Mabuhay.